Muli na ako kayo ng isa sa misang ito sa kabila ng ating mga kalagayan na tayo ay wala sa simbahan, pero kahit saan man kayo naroon sa inyong tahanan o saan man, saan makiisa kayo sa ating pananampalataya sa misang ito. Kaya simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang biyaya natin Panginoon Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa pagdiriwang natin na ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, inaanyayahan tayo na palakasin ang ating pananampalataya na tayong lahat ay kasama natin Panginoon, lalo-lalo sa ating pagdiriwang sa mga pagsubok nating dinaranas sa kasalukuyan. At kung tayo man ay nagkulang, nagkasala sa ating pananampalataya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumbisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat luba ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria Daging Birhen sa lahat ng mga anghel at mga santo at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, Pugtong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesus Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ng awang walang hanggan, pinapag-alab mo ang pananampalataya ng iyong bayan sa mga araw na ito ng muling pagkabuhay. Dagdagan mo sana ang iyong biyaya sa amin upang maunawaan ang kahulugan ng aming muling pagsilang. Alang-alang sa anak mo si Hesus Kristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming hiwalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pintagan ng tao, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulutan ng lahat ng tao. Bawat araw ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya'y butihin, walang hanggan ang kanyang awa. Magpasalamat tayo sa Panginoon, siya'y butihin, walang hanggan ang kanyang awa. Ang taga-Israel, bayahang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
Mga saserdote ng Diyos ng Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Tuto. Magpasalamat kayo sa Panginoon at siya'y butihin walang hanggan ang kanyang awa. Sinalangin at halos magtagumpay ang kaaway, dahilan sa puon na sila'y napipilan. Dahilan sa puon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginoon siyang lakas na patnubay. Tuton. Magpasalamat kayo sa Panginoon, siya'y butihin walang hanggan ang kanyang awa. Ang batong natakwilang na magtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalasay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Tugon. Magpasalamat kayo sa Panginoon, siya'y butihin walang hanggan ang kanyang awa. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kaalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagala. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararang sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pagpupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sapagkat nakita mo ako, Tomas, kaya ka sumampalataya ka ng Panginoon. Mapapalan ang mga sumasampalataya kahit di nakakita. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Mula ko sa iyo, Panginoon. Noong linggo ng gabi, samantalang nakapinig ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating, napagitna sa kanila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Nagalak ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos siningahan sila ng bigat, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan na inyong patawarin ay pinatatawad, at ang mga kasalanan na inyong paratilihin ay mananatili." Si Tomas na isa sa 12 na tinaguriang Didimo ay hindi nila kasama nung dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sinagot niya sila,
maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at maisuot ko ang aking daliri sa bakas ng mga pako, at maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. Pagkalipas ang 8 araw, nasa bahay na naman ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus kahit nakapinit ang mga pinto at napagitna sa kanila na ang wika, "Sumainyo ang kapayapaan." At saka sinabi kay Tomas, "Ilapit mo rito ang iyong daliri at tingnan ang aking mga kamay. Ilapit ang iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Ikaw sana'y sumampalataya at huwag mag-alinlangan." Sumagot sa kanya si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Ani Jesus sa kanya, "Ikaw ba'y sumampalataya sapagkat ako'y nakita mo? Mapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita." Marami pang ibang himala na ginawa si Jesus sa paningin ng kanyang mga alagad na hindi nasusulat sa aklat na ito. Ang mga bagay na ito'y sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at upang sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, at maisuot ko ang aking daliri sa mga sugat na yan, at maisuot ko ang aking kamay sa sugat sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. Pagkaraan ng 8 araw, iba na ang sinasabi ni Tomas. Sa banal na ebanghelyo napakaliwanag na yung pananampalataya niya ay bumalik nang makita niya ang ating Panginoon. Hindi na kailangan isuot pa yung mga daliri sa mga sugat ng kanyang paa at mga kamay. Hindi na kailangan ilagay o isuot yung kanyang kamay sa kanyang tagiliran upang sumampalataya sa ating Panginoon. Sapat na makita niya na ang ating Panginoon ay muling mabuhay at ito ay sapat na upang siya ay sumampalataya. Subalit napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon, "Ikaw ba'y sumasampalataya dahil ako'y nakita mo? Subalit mapapalad yung mga taong hindi nakakita, subalit sila ay sumasampalataya." Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat iyon. Tayong lahat na hindi nakakita sa ating Panginoon, subalit tayong lahat ay sumasampalataya. Pero ang katanungan, anong klase ng pagsampalataya ang sinasabi ng ating Panginoon? Ang sinasabi ng ating Panginoon na pananampalataya ay katulad ng kahulugan ng experience ni Tomas nang makita niya ang ating Panginoon. Anong sinabi ni Tomas sa ating Panginoon? "Panginoon ko at Diyos ko." Ang ibig sabihin nito, nang sinabi niyang Panginoon ko ay Diyos ko, nakita lamang niya yung sugat sa kamay, sa paa at tagiliran ng ating Panginoon. At nang makita niya ito, nagkaroon siya ng shock. Shock dahil hindi niya maintindihan o hindi niya maunawaan kung paano natanggap ng ating Panginoon yung mga sakit na yun. Nakita niya physically yung sakit sa mga sugat na yun. Yung tinamaan ng pako sa mga kamay ng ating Panginoon. Yung tinamaan mga ugat sa paa ng ating Panginoon. Yung sinibat sa kanyang tagiliran. Yung sakit na yun ay nakita at nadama ni Tomas ng panahon yun. Kaya sinasabi niya, "Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko." Yun ang kahulugan ng pagkasabi niya. At yung ikalawang shock niya, magagawa lamang ito ng isang tao. Yung sakit na yun ay matatanggap lamang ng isang tao kung kaya niyang magmahal sa kanyang kapwa.
Kung iniaalay lamang niya yung sakit na yun sa kanyang mga kapwa at mga kaibigan o minamahal, doon lamang maaari na ito'y matanggap ng isang tao. At ito ang nakita ni Tomas sa ating Panginoon. Natanggap niya ang lahat ng sakit na yun nang siya ay nakabayubay sa krus. Yung sakit na yun na siya ay nakapako, sabalit siya ay nakabilin sa krus. Yung sakit na yun ay natanggap ng ating Panginoon. Na siya ay nakapako at nakatuntong sa mga pako sa kanyang mga paa. Yung sakit na yun ay nakita ni Tomas na yun. Kaya nga para sa kanya, napakalaki ng pagmamahal ng ating Panginoon. At yun ang sinasampalatayanan ni Tomas. At ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung kayo sumasampalataya kahit hindi nyo nakita, at yung pagsampalataya yun ay katulad kay Tomas, doon lamang kayo maaaring sumunod sa akin at pag-alay ng lahat ng sufferings, lahat ng sakit para sa inyong minamahal. Minamahal ko mga kapatid, maaaring kilala natin o napakinggan na natin si Padre Pio na namatay noong 1968. Siya in 50 years ay mayroong stigmata. Stigmata na ang ibig sabihin, lahat ng sugat ng ating Panginoon ay nasa Kanya. Nasa Kanya sugat sa mga kamay, sugat sa dalawa niyang paa, sugat sa Kanyang tagiliran. Naroon kay Padre Pio in 50 years. He was subjected sa mga scientific and medical tests. Subalit wala silang maipaliwanag na natural cause ng mga sugat na ito. Kaya sinasabi nila, ito ay isang stigmata na katulad ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, natanggap ni Padre Pio ang sakit na yun ng sugat. Kung minsan nakikita siya na nagmimisa, subalit sa mukha niya ay naroon ang sakit habang siya nagmimisa. Kung minsan ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa sakit na yun at pagkatapos ay tumutulo yung dugo doon sa mga sugat niya sa kanyang mga kamay. Kung minsan ay dumudugo yung kanyang tagiliran at mga paa, kaya't binabalutan nila, nilalagyan ng medyas yung kanyang sandalyas sapagkat tumutulo muli yung sakit na naman ng ating Panginoon ay nadarama niya sa kapanahunan yun. Subalit ang tinanong niya, paano mo natatanggap? Ang sagot lamang ni Padre Pio, ito ay natatanggap ko sapagkat inaalay ko at nakikibahaga ako sa pagmamahal ni Kristo sa lahat ng tao upang iligtas ang lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, marami sa ating ngayong panahon ito ang naghihirap. Ang dami mga tao na may sakit. Ang dami mga tao ang namamatay. Ilang libo ang namamatay. Kahit mga Pilipino, ilang daan ang namamatay. At kung titingnan natin, ang lahat ng ito ay mayroong sakit na kapantay. Maring tayo hindi namatayan. Maring tayo hindi nagkasakit. Pero ang nangyayari sa atin, every time na gusto natin lumabas pero hindi natin magawa, sumasakit yung ating kalooban. Every time na may gagawin tayo, may pupuntahan tayo, pero hindi tayo makapunta, sumasakit yung ating kalooban. Yung mga tao, lalong-lalo na sa Pilipinas, na nawalan ng trabaho, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain para sa kanilang pamilya. Hindi lamang sakit sa kalooban, kundi sakit sa kanilang pag-iisip. Sakit dahil hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Tayong naririto sa Australia o sa ibang bansa, masakit din ang ating kalooban. Sapagkat kung hindi tayo nagtatrabaho, wala tayong sweldo, at gusto nating magpadala ng pera doon sa mga nangangailangang mga kaibigan o kapamilya natin sa Pilipinas, sumasakit ang ating kalooban. Minamahal ko mga kapatid, kung katulad ng sinasabi ni Tomas, na yung sakit na yan ay matatanggap natin dahil tayo nagmamahal sa ating Panginoon. Kung ang sakit na yan ay matatanggap natin dahil tayo nagpa-participate sa sakit ng ating Panginoon, then masasabi natin, ginagawa natin ang lahat ng ito dahil mahal natin ang ating Panginoon.
mahal natin ang lahat. Yung mga tao na pasaway, na ayaw sumunod doon sa pinag-uutos dahil dito sa quarantine o isolation na ito. Sila yung mga tao na hindi makatanggap ng sakit na yan. Hindi nila matanggap na sila ay kinukontrol ng authorities, na sila hindi nila magawa ang kanilang dapat gawin. At dahil dito, nagre-rebelde sila. Hindi nila matanggap yung sakit na yon. At hindi nila nauunawaan na sila ay dapat magmahal. Tayong lahat, minamahal ko mga kapatid, na nakakaunawa. Tayong lahat na tayo nakakaunawa dahil tayo may pananampalataya. At kaya nating magmahal. Sana tanggapin lahat natin ang sakit natin sa pagsubok na ito. At ialay natin sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating kabutihan, sa ating kalusugan, upang tayo ay huwag magdanas ng sakit na yan. Kung magagawa natin ito, nakikiisa tayo sa ating Panginoon, nakikiisa tayo sa Kanyang mga kapaghirap. Mamaya sa Santa Misa, habang itinataas sana yung katawan at dugo ng ating Panginoon, sambitin natin ang sinabi ni San Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At sa pagsabi ng Panginoon ko at Diyos ko, ialay natin ang lahat ng hirap natin ngayon. Isama natin yung sakit ng ating kalooban, sakit ng ating pag-iisip, sakit physically, sa ating Panginoon, sa Kanyang pag-aalay na yan. At pagkatapos sambitin natin, Panginoon ko at Diyos ko, ialay natin ito sa lahat nating minamahal, sa ating sarili. At dito lang magkakatuparan ang sinasabi ng ating Panginoon, mapapalad tayo sapagkat tayo sumasampalataya kahit hindi natin nakita. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkaroon tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at umumpong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na naway manatili tayong saksis sa pananatili ni Kristo sa ating piling, at sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon ng awa, nananalig ka rin sa iyo. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway manatili silang matatag sa kanilang pagpapahayag sa walang hanggang awa ng Diyos para sa Kanyang sambayanan. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, nananalig ka rin sa iyo. Para sa mga pinuno ng bayan, naway katulad ng mga apostol, matugunan nila ang pangangailangan ng lipunan, lalo na sa panahon ito ng pagsubok dahil sa COVID-19, at magsikap silang matamo ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa para sa bayan. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, nananalig ka rin sa iyo. Para sa marami sa atin ngayon, na katulad ni Tomas, na natatakot at nag-aalinlangan, mapatatag nawa sila ng kapayapaan ni Kristo upang harapin ng may lakas ng loob ang mga pagsubok at kahirapan ng buhay. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, nananalig ka rin sa iyo. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na siya ang magbibigay ng lunas sa lahat ng sakit na ating dinaranas dahil mahal niya tayo. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, nananalig ka rin sa iyo. Para sa lahat, upang patuloy natin ipanalangin ang mga doctors, nurses at mga frontliners na ingatan sila sa kanilang mga gawain na hindi mahawa at magkasakit at tulungan sila na magampanan ang kanilang tungkulin. Manalangin tayo.
O Panginoon ng awa, nananalig kami sa iyo. Ipanalangin din natin ang ating pagsariling intensyon. Ama ng aming Panginoon Hesus, palalimin mo ang aming pananampalataya. Idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan at kapatawaran upang mapaglingkuran ka naming nagbibigay papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang pinapay na inaalis sa iyo na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialis sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao upang mag-iinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo na di kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang sakripisyo sa iyong kamay. Sa kapangyarihan at karangalan sa ating kagaling. Tanggapin mo ang mga mahandog na iyong bayan upang huwag namin ikahiya ang pagpaparangal sa iyo, sapagkat bigyan mo kami ng bagong buhay sa binyag, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pasumayin rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at makuwi. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat ay kawayaming pasalamatan, lalo na may pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa ating lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahay ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manlubos, pag-asa at pagkabuhay ay amin na kami. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Tusana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Tusana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at sa iyo gumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mamalog na ito sa pamagitan ng Espiritu, upang sa ikapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago sa kahirapan ng pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Ulit ay pasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan.
na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdarala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Aming itinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Kaya sa paggunita sa kamatayan at ng pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal ng harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasa mo rin mabubuhay ang lahat ng mga yuma. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Berina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos na makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kay Isa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay mayroong isang pananampalataya sa mga pagkabuhay, kaya tayong lahat ay may karapatan na tumawag at manalangin sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayo tulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manalubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, Ihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Huwag mo sanay sa alam-alam ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob sa amin ng kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Makapalit tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita lamang, ay gagaling na aking kaluluwa.
sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat na krus yung pinasang, dakila ang pag-ibig mo. Dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang inaasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, dulo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan.
Loobin mo Diyos na makapangyarihan ng bisa ng sakramento ng Pasko ay manatili sana sa aming mga puso, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Pinagpapasalamat sa inyo sa walang pagdalo sa misang ito kahit kayo ay wala physically sa simbahan. Pero kayo na kayo sa namin sa pamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay ng lakas ng pagkakaisa para sa lahat ng mga Kristiyano. Sana kayo lahat ay maging safe, sana kayo lahat ay maging healthy sa kabila ng ating mga dinaranas at takot sa ating buhay ngayon. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Naway pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain ng mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay umaano at tumitibay. Diyos, salamat din sa tulungan kong napilis kahirapan mga sakit naranasan ko. Ang pagsubok at dumating na, ang puso ko'y nanginginig. Pangako ng Diyos ay nalilimutan ko. Sa sarili ko, ito ay tunay na di ko kayang isip. Ang kailangan ko, O Diyos, ang tulong mo. Salamat Diyos sa tagumpay na dulot mo. Isusubok ko sa'yo, lakas ko at buhay. Diyos, salamat din. Pagkalipas nitong bagyo, mukha mo'y nakamalas ko. Diyos na mapagmahal, ang pagsubok man dumating na, ang puso ko'y nanginginig. Pangako ng Diyos ay nalilimutan ko. Sa sarili